Happy 300,000 followers sa aking Edit Queen Reels FB page. Hello mga ka-edits, this is your Edit Queen and welcome to my mini vlog. And yes, this is a special day kasi umabot tayo today ng 300,000 sa aking first page na Edit Queen Reels. Special talaga mga ka-edits kasi second life na ito na aking first page. Sa mga hindi pa nakakaalam, especially sa mga bago ko na followers, last year nung nag full time na ako sa pagiging content creator, kung saan nag-shoot up na to million views yung aking mga videos and monetize na yung aking page, ay doon pa ako na-hack. 2 months din ako hindi makagawa ng content at sobrang na-depress ako. Hindi na ako makagawa ng mga bagong contents dahil ninanakaw ni hacker yung mga bago kong videos from TikTok. Si hacker na mismo ang nag-a-admin ng aking FB page and the worst thing, yung pinakamalaking sahod ko sana dito sa Meta ay ninakaw niya. Pinalitan lang naman niya yung aking bank account into his PayPal account using my personal info. Sa first month na na-hack ako, hindi ko pa alam na ganun ang mangyayari. Like hindi ko na mabilang kung ilang beses na ako nakapag-report kay Meta. Ilang Meta representatives na rin ang nakausap ko online and on call. Siguro mga 3 months din akong pinaasa ni Meta and umasa talaga ako na makukuha ko pa ulit yung aking page. Pero ako'y nabigo kasi nga napaka-worst ng case ko. Once ma-hack ang page mo pero okay pa yung admin account na personal FB account mo, napakadali lang i-recover ng page. Dahil naka-record na yan sa system na ikaw ang previous admin ng page na yon. Napaka-professional kasi ng hacker ko kasi din-disable niya yung aking personal account. And since nanakaw na naman ni hacker yung aking payout, ilalagay ko sa screen kung magkano. O, diba ang laki? Isang buwang sahod ko na yan nung employed pa ako. Pero wait lang, saan ba ako pupunta ngayon? Meron kasi akong former workmate na isa ring CPA and nag-order siya ng Larskin products. Subok na kasi niya, especially yung ating Larskin Rejuve na no bakbak, no hapde, no redness. Medyo may similarities yung buhay namin kasi nag-resign din siya sa corporate world para i-pursue yung sarili niyang bookkeeping service. And right timing kasi yung office niya ay malapit lang sa therapy center ng anak ko. And yun na nga, i-continue natin yung hacking incident na nangyari sa akin. April 2024 exactly akong na-hack and sa kaka-report ko kay Meta kahit hindi ko nabawi, at least man lang na-remove yung hacker as admin. Bale, existing pa yung page ko pero wala na siyang admin. Dahil dito ay pwede na ako mag-continue sa paggawa ng mga contents. So ang ginawa ko ay gumawa ako ng panibagong page and doon ulit ako humataw. Nung na-hack ako, niisip ko talaga and kinu-question ko yung self ko kung tama ba yung decision ko na binitawan ko yung aking career as state auditor para i-pursue ko yung passion ko sa pag-i-edit sa pamamagitan ng pagiging content creator. At the same time, magiging full-time mom ako and magiging full-time na ako sa aking business na Larskin. Abay, buti pa itong mga kapitbahay namin. Sana all may ayuda. And dahil sa hindi ako sumuko, umabot lang naman sa 300,000 followers yung aking second page. Pero kahit umabot sa 300,000 followers yung aking second page na Laris Edit Queen, hindi pa rin ako na-invite for content monetization. Feeling ko ang dahilan is bago pa yung page ko. Dito na pala tayo sa therapy center ng anak ko. Shoutout sa mga staff ng SPOT or Sensory Plus Play Pediatric Occupational Therapy Center. So ipapasilip ko sa inyo yung loob. And andyan na yung mga teachers niya. Hello mga teachers! Since 2 hours pa yung session niya, occupational and speech therapy, so for the delivery muna ng Edit Queen nyo, deliver na natin yung aking Larskin products sa aking former office mate na naging barkada ko na rin in real life. Dito located yung kanilang office sa Magallanes Street, Davao City. Fronting Grand Menseng, merong papasok na eskinita dito. Merong construction office and merong Sunshine Optical Supply. Kung isa kang business owner and naghahanap ka ng legit na bookkeeping and accounting service and malapit lang din sa BIR, nagpa-process din sila ng mga business permit, SEC, BIR, and DTI registration, processing ng mga government agencies such as SSS, PhilHealth, and Pag-ibig, land title processing, audited FS, tax consultancy, and business process review. Fronting sa dental office na to, matatagpuan yung kanilang office na Kabadonga Bookkeeping and Accounting Services. You can also message their FB page. And here's the owner, my friend Miss Joanne Kabadonga and her staff. And automatic naging reseller niya agad yung kanyang staff. So good news sa mga Kalarskin natin dyan near Magallanes. Pwede kayong bumili sa office nila or i-DM nyo si Mama Ricar Alipio Imba. Kaya arat na mga Kalarskin and mabahabang chikahan din yung nangyari and kailangan ko nang sunduin yung aking second born. Pero bago yan ay bumili muna ako ng butcheron dito sa Don Benitos. And ipapakita ko sa inyo ngayon kung gaano ka-legit ang cellphone holder na ito. Nag-trending ito sa TikTok and nag-checkout ako. And legit talagang kumakapit. And ayan, 2 butcheron na yung binili ko kasi paborito namin ito ng mga bata. Diba? Gamit na gamit sa mga vlogs yung cellphone holder na pinakita ko kanina. And ang dali lang din niyang ilipat. And ito na yung butcheron. And nandito na tayo sa spot and susunduan ko na yung aking anak. Isa din ito sa mga rooms nila and nag-CR muna ako. And ayan, may pinakilala siya sa akin na friend daw niya. And pinakitaan niya ako sa isa sa mga activities dito para ma-develop yung kanilang mga motor skills. And it's time to eat our butcheron. Lakas maka-comfort food
nito. Di lang ako sure pero para itong chicharon na isaw. After sa spot ay dumiretso na kami ng SM Lanang. And nag-retouch muna tayo konti dito sa CR. And bumili kami dito sa Belgian waffles na favorite ng mga kids ko. And since lulutuin pa siya ay bumili muna kami ng milk tea sa aming fave na Happy Lemon. And sobrang nauuhaw ako dahil hindi ako nakapagbaon ng tubig. And share lang kami ng milk tea na to. Hindi naman namin ito mauubos. And ito talaga yung pinunta namin sa SM. Kasi nabasag lang naman yung nabili ko dati na Maybelline Liquid Foundation. And nabudol din ako sa mga products ng Vice Cosmetics. Ayan o, tinry ko yung parang cream blush niya. So ayan yung mga nabili ko. And excited na akong matry ang mga to. Pauwi na sana kami and meron kaming nadaanan dito na sale sa Call It Spring. Sa tuwing nadadaan ako dito, wala silang size 5. Sobrang liit lang naman kasi ng mga paa ko. And hindi ko akalain na may magkakasya sa akin. And kaya nagustuhan ko ang sandals na to kasi kulay green siya. And magagamit ko talaga sa mga ka-edit twins ko. Meron namang isa dito na color white and super comfy niyang suotin. So from almost 3,000 pesos, yan na lang yung price nila mga ka-edit. And since special day ko naman ito kasi nga umabot na tayo sa 300,000 followers. And additionally, na-invite na rin yung aking Edit Queen Reels na page sa bagong tool na content monetization. Ito yung bagong monetization tool ni Meta kung saan lahat ng mga contents mo from videos, reels, photos, stories, text ay kikita sa pamamagitan ng iisang tool na to. And kaya naman nagsipag tayo sa video na to or sa vlog na to. For the first time, mag-earn na yung mga long videos ko. Kaya naman deserve ko to. And buti na lang hindi na bored yung aking second born. And sa sobrang kilig ko sa sandals na to ay sinuot ko na yung isang pair. And shout out sa aking second born na tinulungan akong bit-bitin yung mga binili ko. And pinick up na namin yung order namin na Belgian waffles. At tapos ay bumili kami ng cake dito sa Juniel's Cakes and Pastries. Malapit lang ito sa amin and naisipan ko na bumili ng cake. Dito talaga kami bumipili ng cake kasi sobrang sarap and hindi masyadong matamis. Within the building lang ito kung saan located yung Pure Gold, Doña Pilar sa Davao City. And nung sinabi ko sa staff dito na i-video ko yung cake, tinanong niya ako kung ako ba si Edit Queen. And tumawa na lang ako kasi late na niya na-realize na ako nga yun. Kilala niya si Edit Queen pero hindi niya ako nakilala in person. Naghinala na siya at first pero baka daw kasi mali siya. Kaya naman nagpa-picture talaga siya. And nag-comment na rin siya sa aking page and nakikongrats na rin. Sa tuwing may mga ganitong eksena ay kinikilig talaga ako. Hindi ko inaasahan na follower ko na pala yung mga taong nakakasalamuha ko. And finally, thank God kasi sa hindi inaasahan ay na-recover yung aking FB page last October 2024 dahil kay Charles Joshua de la Austria. And nung na-recover ko yung aking page, back to zero yung aking engagement. Pero after ilang months na naging consistent ulit ako, ay unti-unting bumabalik yung aking algorithm. And thank you God dahil kung ano yung nanakaw sa akin noon, ay mas higit pa pala yung kikitain ko ngayon. Siguro totoo nga talaga yung sinasabi nila na kung ano yung nawala sa'yo na pinaghirapan mo talaga ay doble or higit pa yung babalik sa'yo. Basta manalig ka lang sa Panginoon, syempre wag pang hinaan ng loob and magsipag talaga na i-pursue yung ano talaga yung gusto mo sa buhay, yung bagay na nakapagpapasaya sa'yo. That's it for today. Once again, this is your Edit Queen. Till next mini vlog!